Walang tao na ipinanganak kaagad na malalim ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Lahat tayo nagsisimula lamang sa simpleng kaalaman tungkol kay Jesus hanggang sa unti-unti itong lumalalim dahil habang tayo ay nagkakaroon ng mga karanasan sa buhay, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam ni Jesus ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang narinig nating ebanghelyo ngayon ay pinangungunahan ng 2 kwento ng himala ni Jesus. Ang unay narinig natin noong nakaraang linggo, nang pagalingin ni Jesus ang bingi at utal. At sinabi ko last week, kung natatandaan ninyo, hindi makapagsasalita ng maayos ang isang taong hindi nakaririnig ng maayos. Kaya inuna ni Jesus na pagalingin ang tainga bago ang bibig, sapagkat hindi makapagsasalita ang taong hindi nakaririnig. At kung babasahin yung susunod na kwento bago yung ebanghelyo natin ngayon, si Jesus naman ay nagpagaling ng bulag. Pero hindi kagaya ng iba na instant healing, ang bulag na ito unti-unting nakakita. Nagsimula sa malabo muna ang paningin hanggang sa malinaw na yung kanyang nakikita. At itong 2 himalang ito ay nagsasalarawan na kung paano natin nakikilala ang Diyos at kung paanong lumalalim ang pananampalataya kay Jesus. Unti-unti lang. Walang tao na ipinanganak kaagad na malalim ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Lahat tayo nagsisimula lamang sa simpleng kaalaman tungkol kay Jesus hanggang sa unti-unti itong lumalalim dahil habang tayo ay nagkakaroon ng mga karanasan sa buhay, doon inihahayag ng Panginoon ang kanyang sarili. Paunti-unti, nabubuksan ang ating mga mata at nakikita natin ang kanyang presensya. Unti-unti, tayo'y nakaririnig upang makaunawa ng kanyang salita. Kaya ang mahalaga lang, minamahal ko mga kapatid, na ipinapaalala ng unang 2 himala na ito bago ang ebanghelyo natin ngayon, ay dapat manatiling bukas ang ating tainga
at ang ating mga mata sa mga pagkakataong ang Diyos ay nagpapakilala. Amen po ba yon? Nakikinig ba kayo? Kaya dapat ay bukas din ang tainga ninyo at nakabukas din ang mga mata ninyo kapag kayo'y nakikinig sa sermon ng pari. Tama o mali? At minamahal kong mga kapatid, sa mabuting balita na narinig natin ngayon, tila si Pedro ay nagkaroon na ng pangunawa tungkol sa kung sino talaga ang Panginoon. Dahil sinubok ni Jesus ang kanilang pagkakakilala sa Kanya. Tinanong niya, sino ako ayon sa mga tao? Meron pong nagsasabi, kayo si Elias. May nagsasabi, kayo po ay isa sa mga propeta na muling nabuhay. Sa inyo, sino ako para sa inyo? Mabilis ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo. Bakit? Nakita nila ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi nakaririnig, ang mga pipi nakapagsasalita, ang mga espiritong masama ay lumalayas. Itong lahat ng ito'y tanda na Mesiyas si Jesus dahil nagagawa niya ang mga bagay na ito. Bilang katuparan sa propesiya ni Isaias. Kaya itong mga alagad, very confident sila na ito nang si Jesus na kanilang sinusundan ang magiging tagapagligtas ng Israel. Yung salitang Kristo ay salitang Griego para sa Mesiyas o tagapagligtas. At ano ang ibig sabihin sa kanila ng tagapagligtas? Na yung mga sumasakop sa kanilang Romano ay palalayasin na niya. Na sila bilang bansang Israel na ngayon ay nasasakupan ng mga Romano ay magiging malayang bayan na. Ang hindi nila alam ay ibang klase ng paglaya ang dulot ni Jesus. Hindi kalayaan mula sa mga mananakop, kundi kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kamatayan. At ito'y mapagtatagumpayan lamang ni Jesus kapag siya'y nagpakasakit na namatay sa krus at muling nabuhay. Nasusundan po ninyo ako? Their idea of who Jesus Christ is different from who Jesus really is. Iba ang kanilang pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas sa totoong layunin ng Diyos tungkol kay Jesus, kung paano niya tayo ililigtas. Kaya ipinaliwanag ni Jesus na para mangyari ang kaligtasang ito, kailangan ako'y magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay. And that is just unacceptable and difficult for them to understand. Paano mangyayaring ang aming tagapagligtas, papatayin? Di ba dapat ikaw ang papatay? Di ba dapat ikaw ang magpapabagsak ng mga makapangyarihan? Bakit ikaw ang sasailalim sa kanilang kapangyarihan? It is difficult for them to understand. And again, I would go back to the first two miracles. Madali bang makilala ang Panginoon? Madali bang maunawaan kung sino si Jesus? Hindi. Dahil taliwas sa ating expectation ang reality ng kanyang pagiging tagapagligtas at ng kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. So again, the invitation for us is this, to deepen our understanding of Jesus. How? By following Him. By letting Him lead the way and not imposing our expectations on Him. Ito yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na lumayo ka, Satanas. Hindi niya sinasabing masamang tao si Pedro. Ang sinasabi lang ni Jesus, yung pagkakaintindi mo ay hindi pagkakaintindi ng Diyos. Ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi panlilin lang sa iyo ng demonyo. Medyo kulang kasi yung translation natin sa Tagalog. Mas malapit yung sa Ingles, sa original na word na ginamit ni Jesus. Hindi naman niya sinabing lumayo ka. Ano ang sabi ni Jesus kay Pedro? Get behind me, Satan.
At ano ang ibig sabihin ng Satan doon? Hindi lang yung demonyo. Ang ibig sabihin ng salitang Satan ay hadlang. So parang sinasabi niya sa akin, wag mo akong hadlangan. Tingnan niyo yung gesture ni Pedro. Inilayo niya si Jesus. Papunta sila sa Jerusalem. Iginilid niya si Jesus. Inilayo niya si Jesus. Dahil ang gusto niya, yung plano niya ang masunod. Wag na tayong magpunta ron. Dito na lang tayo. Let us divert the way. At ganun si Satanas. Ilalayo ka dun sa daan ng kabanalan. Ilalayo ka sa landas ng krus. Ang ibibigay sa iyo ay landas ng ginhawa pero hindi papunta ng langit. Are you getting my point? Kaya sinabi ni Jesus yun, Pedro, huwag kang magpadala kay Satanas. Hindi tayo para dito sa daan na ito, dun tayo papuntang Jerusalem. Sumunod ka sa akin, sa likuran kita, get behind me. Do not prevent me going to Jerusalem. Huwag mo akong pigilang pumunta sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. At yun din ang paalala sa atin, minamahal ko mga kapatid, let us not impose our standards on Jesus. Lord, i-bless mo naman ako, tapos magse-serve na ako sa iyo. Lord, patamain mo lang ako sa loto, tutulong ako sa simbahan. Lord, pagalingin mo lang ang aking anak, pagalingin mo lang ako mula sa aking sakit, maglilingkod ako sa iyo. Ganon, may kondisyon. Do not impose yourself on Jesus. Yung pagkakaintindi mo sa pagiging Mesiyas ni Jesus ay hindi ayon sa kung ano ang layunin ng Diyos, kundi ayon sa agenda mo. Get behind me, Satan. Susunod tayo kay Jesus, hindi natin siya pangungunahan. Hindi ang kalooban natin ang dapat masunod, kundi kung ano ang kalooban niya. Dahil ang pagsunod sa Kanya, hindi man palaging madali, siguradong dadalhin tayo sa kung ano ang totoong mabuti para sa atin. Do I hear an amen? The path of Jesus may not always be easy, but the path of Jesus always leads to salvation. Ang ibig sabihin ng pagiging Kristo ni Jesus ay hindi palaging matagumpay ang buhay. Ang ibig sabihin ng pagiging tagapagligtas ni Jesus, hahayaan niya tayong suungin ang hirap ng buhay, sapagkat sa pamamagitan noon, mauunawaan natin ang landas na kanyang tinahak. Ang landas ng krus, alang-alang sa pagmamahal sa atin. Because Jesus does not only want to love us, Jesus wants us to experience how He loves. Uulitin ko, hindi lang gusto ni Jesus na maranasan natin ang pagmamahal niya. Gusto ni Jesus na matuto tayo tungkol sa pag-ibig niya. So that when we proclaim about God's love, we know what it means. And how do we know what it means? Because we have experienced how to love like Him. And therefore, Jesus tells us, if you want to follow me, you have to take up your cross. Because it is only through the cross how I love the world. Sa pamamagitan ng krus ay inibig ko ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit at kamatayan na ito, ipinakita ko na aking pagmamahal ay totoo. At ang lahat ng Kristiyano, paano nila malaranasan yung pagmamahal ko? Paano nila maiintindihan yung pagmamahal ko kapag sila'y natuto na ring magsakripisyo, kapag pinasandi nila ang kanilang krus alang-alang sa pagmamahal? Minsan kasi madaling magsalita I love you, Lord. I believe in you, Lord. Kilala natin si Jesus, nananalig tayo sa Kanya. Madaling sabihin yon. Pero naiintindihan ba natin talaga kung paano niya tayo minahal? Kung ikaw hindi mo kayang magmahal hanggang sa punto na ikaw ay masasaktan? Anong sabi ni Mother Teresa? Love until it hurts. Because true love hurts. True love is carrying the cross because that is how Jesus loved us. Madaling magsabi sa atin na nananalig tayo sa Panginoon pero hindi natin ito naiintindihan.
Kaya nga paano natin ito maiintindihan? Ang kanyang landas ang ating sundan. Kaya anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Matapos sabihin ng mga alagad, kayo po ang Kristo. Oops! Huwag muna kayo magsasalita. Huwag niyo munang sasabihin sa ibang tao. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi ngayon, hindi niyo pa naiintindihan yung sinasabi ninyo. Bukang bibig niyo lang yan na ako ang Kristo. Pero pag nakikita ninyong nahihirapan ako sa krus, lahat kayo mag-uurungan ng dila ninyo. At kung minsan ganyan din tayo nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Gusto nyo na example? Gusto nyo na example? Chismis. Di ba yan pagsasalita sa mga bagay na hindi naman ninyo naiintindihan? Narinig lang ninyo sa ibang tao. Nakita lang ninyo, pero hindi naman ninyo naiintindihan. Nabasa ninyo yung headline, pero hindi nyo naman binasa yung buong article. Nakita nyo lang sa unang tingin, pero pinakinggan ba ninyo, inunawa ninyo, hindi. Ikinalat na ninyo sa iba. Chismis. At ayaw ng Panginoon na ang pagpapahayag ng mabuting balita parang chismis lang. Na kung ano yung narinig mo sa sermon, yun lang din ang sasabihin mo sa mga tao. Ako ganyan ang sinasabi ko po sa mga estudyante ko sa homiletics o sa pamamaraan ng pagpapahayag ng homilya. Ano sinasabi ko sa kanila? Huwag ninyong iasa sa mga nababasa lang ninyo kung ano yung sasabihin ninyo sa pulpito. Matuto kayong makinig ng mabuti kay Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ninyo ng mabuti, at higit sa lahat, yung pagdarasal ninyo. Sapagkat sa pagdarasal, diyan yung mararanasan at mauunawaan ang Diyos ng mas malalim at mas mabuti. Tama o mali? Sana kayo ganun din. Huwag kayong umasa lang sa magandang homily. Dahil kung minsan hindi rin maganda ang matsetsempohan ninyong homily. Establish a personal relationship with our Lord. Damhin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pananalangin. Alalahanin mo ano yung nangyari sa maghapon mo, paano ipinaramdam ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo. And secondly, don't deprive yourself of the opportunity to experience God's love by loving like Jesus. Paano mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Hindi lang yan sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang pag-ibig, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pag-ibig, katulad ng kanyang pag-ibig. What do I mean? You can only experience God's love if you allow yourself to carry the cross like Jesus. Bakit? Doon mo maintindihan na ganun pala ang magmahal, talaga palang masakit, talaga palang may sakripisyo. One thing that I appreciate about my parents in bringing us up in the family is that they did not deprive us of the opportunity to learn from poverty. Natutuwa ako kung paano ako pinalaki ng aking mga magulang. Noon hindi ko naiintindihan yun. Bakit yung ibang mga bata kapag nagturo sa mall o nagturo sa labas ng simbahan, bili mo ko ng lobo, bili mo ko ng kulay pink na sisiw, ibili mo ko ng popcorn na kulay pink din. Pareho kaya ang pangkulay ng popcorn at ng sisiw? Bahala na kayo mag-isip. Ibili niyo po ako ng laruan, yung mga luto-lutuan kapag may piyesta, yung pulang kabayo na paper mache, inabutan niyo pa ba yon? Yung yoyo, yung Beyblade, yung Tamiya, gusto ko niyan. At ang palaging sasabihin ng nanay ko at ng tatay ko, kung gusto mo, paghirapan mo. Magbunot ka ng 50 pieces na puting buhok sa lola mo. Magpakabait ka kapag nagsisimba. Huwag kang mag-iingay sa simbahan. Huwag kang magtuturo. Ligpitin mo yung pinaghigaan mo. Maghugas ka ng pinggan ng 3 araw. Sige, ibibigay sa'yo. Dahil sa mundong ito, walang nakakamit ng hindi pinaghihirapan. Yan ang katotohanang ipinaunawa sa amin noon pa.
Lahat ng gusto mong tagumpay ay makakamit mo lamang sa pagsisikap at paghihirap. Tama o mali? Naiintindihan pa ba yan ng kabataan ngayon? Kung konting kibot lang, iPhone. Konting kibot, bili dito, bili doon. Iyakan ka lang ng konti, ibibigay kung anong gusto. Ayaw naming maranasan nila yung hirap na dinanas namin noon, Father O de sige, ikaw naging ikaw kaya ka nagtagumpay sa buhay kasi natuto ka mula sa hirap. Palagay mo anong tagumpay ang makakamit nila kung ipagkakait mo sa kanila ang hirap na dinanas mo noon. Ang tagumpay ng krus ni Kristo ay nakamit sa kanyang paghihirap. Kaya gusto niya ang mga alagad niya'y dumanas din ng paghihirap para maranasan natin ang tamis ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Hindi tayo gustong pahirapan lang ni Jesus. Hindi niya gusto na mahirapan lang tayo at magpakasakit. Ang gusto niya, makisalo tayo sa kanyang tagumpay dahil naunawaan natin kung paano niya ito ipinagkamit para sa atin. Minamahal kong mga kapatid, it is important for us to confess our faith, but it is another thing, important also to practice our faith. Yan ang second reading natin ngayon, di ba? Ano ang sabi ni Apostol Santiago? Ang pananampalataya na walang kaakibat na gawa ay patay. Dahil ang pananampalataya na hindi sinasabuhay ay hindi naman talaga nauunawaan. Kaya ang gusto ni Jesus, hindi lang tayo magsasabi na siya ang Panginoon, kundi susunod tayo sa Kanya hanggang sa krus para maunawaan natin kung ano ang ibig nating sabihin sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba yun? Ngayong September 15, ipinagdiriwang dito sa Baraswain ang 126 na pagsisimula ng Malolos Congress. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Dito, binalangkas ang mga pangarap natin bilang isang bayan. Sa mga kinauupuan ninyo, diyan na upo ang mga bayani ng ating bayan. Nangarap sila na balang araw ay magiging malaya tayong bansa. At ngayon, tinatamunan natin ang mga pangarap na yon. Pero, yung bang kalayaan na yon ay nakamit natin sa isang iglap lang? Pagkatapos ba nilang pirmahan ang dokumento ng kasarinlan, tayo ba'y naging malaya ng talaga? Oo o hindi? Hindi. Pinaghirapan pa din nila. Kaya sa araw na ito, ipagdasal natin ang ating bayan na sana yung pinaghirapan nila ay mapangalagaan natin. Yung kalayaan na ipinagtanggol nila, sana maalagaan natin. At ngayong araw na ito, pinagdiriwang din natin at ginugunita ang mahal na Birheng Maria, ang Mater Dolorosa, ang inang nagdadalamhati. Sinundan niya si Jesus hanggang krus. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay naging pagpapakasakit din ng kanyang puso. Naduwag ang mga alagad nang makita nilang papatayin si Jesus. Pero ang babaeng ito, na natiling nakatayo hanggang sa paanan ng krus, hindi alintana ang panganib, hindi natatakot sa kamatayan, hindi natatakot sa sakit ng kalooban. Lahat ng yun ay ininda niya, sapagkat sineryoso niya ang panawagan ni Jesus. Kung sino man ang nais na sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ang krus. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents.
Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.